ipinahiya at inagawan ng karapatan sa anak ng sariling asawa at kabit sa mismong araw ng kanilang ika-10 anibersaryo. Habang nakatulala si Celestina sa mga pekeng ebidensya ng pagtataksil, kampanteng nakayakap si Rodrigo kay Katrina sa marangyang hapag, nagdiriwang sa pagbagsak ng kanyang asawa. Isa kang maruming babae na walang karapatang humawak sa anak ko. Malupit na itinapon ni Rodrigo ang papeles ng pagbawi sa pagiging ina sa kanyang mukha. Ngunit, nagkamali ng kalkulasyon ang mga salarin. Lumabas ang batang si Liana, itinaas ang tablet na naglalaman ng video ng pagtataksil at maruming plano ng kanyang ama. Ang mayayabang na mukha ng mga traidor ay biglang namutla sa takot. Tumayo si Celestina, itinapon ang kahinaan at may nag-aapoy na matang nagpahayag. Tapos na ang laro, babawiin ko ang lahat at itatapon ko kayo sa impyerno. Mapapaluhod ba ni Celestina si Rodrigo sa kawalan? O may mas matindi pang parusang naghihintay? Nabasag. Iyon ang tanging tunog na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kanilang marangyang hapagkainan. Ang pirapirasong porselana ng pinakaiingatan nilang plato, ang souvenir nila mula sa kanilang honeymoon sa Paris ay nagkalat sa makintab na sahig na gawa sa nara. Bawat piraso ay tila isang basag na alaala, isang putol na pangarap. Nakatayo si Celestina, nanginginig ang mga kamay, habang ang mga mata niya ay nakapako sa lalaking nasa harapan niya, ang kanyang asawa, ang kanyang Rodrigo, ang lalaking 10 taon na niyang minahal ng buong puso. Ngunit ang Rodrigo na nakatayo roon ngayon ay hindi ang Rod na kanyang pinakasalan. Ang mga mata nito ay malamig, walang emosyon, na para bang nakatingin sa isang estranghero. Ang mamahalin nitong suit ay tila isang baluti na pumoprotekta sa kanya mula sa anumang damdaming maaaring maramdaman ni Celeste. Rodrigo, ano to? Hirap niyang tanong. Ang boses ay halos hindi marinig. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ilang oras lang ang nakalipas, ang silid na ito ay puno ng pag-asa. Ang amoy ng paboritong pagkain ni Rodrigo, ang lengua estofado, na niluto niya ng buong pagmamahal, ay nakabalot sa hangin. Ang 2 baso ng mamahaling alak ay naghihintay, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Nakasuot pa si Celeste ng pulang bestida, ang paboritong kulay ni Rodrigo. Ang buhok niya ay maayos na nakapusod. Inihanda niya ang lahat para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Isang perpektong sorpresa. Naalala niya ang kaba at kilig habang hinihintay ang pagdating nito. Binalikan niya sa isip ang kanilang mga pinagdaanan, ang simpleng simula, ang pagpapalago nila sa kanilang negosyo, at ang pinakamalaking biyaya sa lahat, ang kanilang anak na si Liana. Para kay Celeste, ang buhay nila ay perpekto, isang larawan ng kaligayahan, ngunit ang larawang iyon ay biglang pinunit ng walang awa. Nang dumating si Rodrigo, walang mainit na yakap, walang matamis na halik, isang pilit na ngiti lamang at isang maikling sabi ng, "Mabango ang bahay." Pagkatapos, inilapag nito sa mesa. Sa tabi ng kandilang sinindihan ni Celeste, hindi isang kahon ng regalo, kundi isang makapal na brown envelope. "Basahin mo," malamig na utos nito. Nanginginig na dinampot ni Celeste ang sobre. Sa loob, mga dokumentong legal. Mga salitang hindi niya maintindihan sa una. Annulment, petition, irreconcilable differences, at ang pinakamasakit sa lahat, custodial complaint. Doon na nagsimulang gumuho ang mundo niya. Bawat salita sa papel ay isang punyal na tumatarok sa kanyang puso. Mga akusasyong walang katotohanan, pagpapabaya sa pamilya, emotional instability, kawalan ng kakayahang maging isang ina. Hindi totoo to. Bulong niya, ang pag-iling ng ulo ay sunod-sunod. Nagbibiro ka lang, di ba? Rod, anibersaryo natin.
Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Rodrigo. Itinuro nito ang mga papel. Wala nang anibersaryo, Celeste. Tapos na tayo. Matagal na. Pero bakit? Sigaw niya, ang boses ay basag na. Ibinigay ko ang lahat sa'yo. Sa pamilyang to. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Rodrigo. Iyon na nga ang problema, Celeste. Masyado kang naging abala sa pagiging ina at asawa na nakalimutan mo ng maging isang partner na kailangan ko. Hindi na tayo nagkakaintindihan. Sa pagkabigla at sakit, nabitawan niya ang plato. At ngayon, habang nakatingin siya sa basag na porselana sa sahig, naiintindihan na niya. Ito na pala iyon, ang katapusan. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang lahat ng pagmamahal na ibinuhos niya, ay nagkawatak-watak na parang isang babasaging plato. Huminga ng malalim si Rodrigo na para bang naiinip na sa eksena. Inayos nito ang kanyang kurbata at tumingin kay Celeste na may halong awa at pagkasuklam. At simula pa lang yan, Celeste, sabi nito, ang boses ay malamig at puno ng banta. Wala kang makukuha. Kahit ano, kahit si Liana. Ang bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan ni Marisol ay parang 1 milyang naglalayo kay Celestina mula sa buhay na kanyang kilala. Nakasandal ang kanyang ulo sa malamig na salamin ng bintana, habang ang mga mansyon sa Quezon City ay dumadaan na parang mga multo sa kanyang paningin na puno ng luha. Wala siyang imik mula pa nang sunduin siya ni Marisol sa labas ng gate ng sarili niyang pamamahay. Ay, kung saan siya itinaboy na parang isang magnanakaw. Ang mga salita ni Rodrigo ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan, isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang kaluluwa. Wala kang makukuha. Kahit si Liana. Celeste. Basag ni Marisol sa katahimikan, ang boses nito ay matatag ngunit may halong pag-aalala. Nandito na tayo. Kailangan mong maging matatag. Huwag kang magpapakita ng anumang kahinaan sa kanila. Tumingin si Celeste sa kanyang matalik na kaibigan. Si Marisol Cruz, isang magaling na abogado, ay ang kanyang naging sandalan sa loob ng maraming taon. Sa itsura pa lang ni Marisol, matalim ang tingin, diretso ang tindig, ay makikita na ang talino at tapang nito. Ngunit sa ilalim niyon, nakikita ni Celeste ang tunay na pagmamalasakit. Paano ako magiging matatag, Sol? Halos pabulong na sagot ni Celeste. Hindi ko maintindihan. 10 taon. Itinapon niya lang lahat na parang basura. Hinawakan ni Marisol ang kamay niya. Ang init niyon ay nagbigay ng kaunting lakas kay Celeste. Hindi natin alam ang buong kwento, pero isang bagay ang sigurado ako. Kasinungalingan ang lahat ng nasa papel na yon at ilalabas natin ang totoo. Ngayon, huminga ka ng malalim. Pumasok tayo roon. Pakinggan natin ang mga sasabihin nila at huwag na huwag kang magsasalita hanggat hindi kita sinasabihan. Maliwanag? Tumango si Celeste kahit na ang puso niya ay kumakaripas sa takot. Ang opisina ng abogado ni Rodrigo ay nasa isang mataas na gusali sa Ortigas na may tanawin ng buong syudad. Malamig, malawak, mamahalin. Ang lahat ng bagay sa loob, mula sa mga leather na upuan hanggang sa mahogany na mesa, ay sumisigaw ng kapangyarihan at pera. Isang mundo na binuo nila ni Rodrigo nang magkasama, ngunit ngayon ay ginagamit laban sa kanya. Nakaupo na si Rodrigo sa loob ng conference room, kasama ang isang lalaking nasa edad 50 na may suot na mamahaling salamin. Kalmado si Rodrigo, na para bang isa lamang itong ordinaryong business meeting. Tumayo ito nang pumasok sila, isang perpektong Ginoo sa panlabas. Salamat at dumating kayo, sabi ni Rodrigo. Ang boses ay walang anumang emosyon. Ipinakilala niya ang kanyang abogado, si Attorney De Villa, na nag-abot ng kamay kay Marisol nang may formal na ngiti. Umupo si Celeste sa tabi ni Marisol, sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Ang distansya sa pagitan nila ni Rodrigo
ay tila isang malawak na bangin na hindi na kailanman matatawiran. Nagsimulang magsalita si Attorney De Villa, ang boses ay makinis at propesyonal. Inilatag niya ang mga kondisyon ng panig nila. Malaking bahagi ng ari-arian ay mapupunta kay Rodrigo dahil ito raw ang pangunahing nagpalago ng kanilang mga negosyo. Si Celeste ay makakatanggap ng maliit na sustento, sapat lang para makapagsimula muli. At ang pinakamasakit, ang full custody kay Liana ay mapupunta kay Rodrigo. Ang kliyente ko ay labis na nag-aalala sa kapakanan ng kanyang anak, patuloy ni Attorney De Villa, habang si Rodrigo ay nakaupo lang doon. Umaarting siya ang biktima, ang amang nag-aalala. Sa mga nakalipas na buwan, may mga nakita kaming senyales ng pagiging pabaya ni Mrs. Serrano. Isang malaking kasinungalingan. Hindi na napigilan ni Marisol. Kilala ko si Celeste. Buhay niya ang kanyang pamilya. Isang maliit na nangisi ang sumilay sa labi ni Attorney De Villa. Kaya nga po kami nag-imbita ng isang tao na makakapagpatunay sa aming mga sinasabi. Isang taong malapit kay Mrs. Serrano at nakasaksi mismo sa kanyang paghihirap. Napakunot ang noo ni Celeste. Malapit sa kanya. Sino? May kumatok sa pinto. Bumukas ito at isang babae ang pumasok. Siya ay nasa mga 30 anyos, may maamong muka at simpleng pananamit. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang maayos na bon, at ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng simpatya at pag-aalala. Dala niya ang isang aura ng profesionalismo at kabaitan. Hindi siya pamilyar kay Celeste. Attorney, siya po si Miss Katrina Sandoval, pakilala ni Rodrigo. Isa siyang life coach at naging malapit na kaibigan ng pamilya, lalo na kay Celeste. Kaibigan? Kailan pa siya nagkaroon ng kaibigang life coach? Umupo si Katrina sa tabi ni Attorney De Villa, diretsong nakatingin kay Celeste na may malungkot na nangiti. Celeste, malumanay niyang sabi, na para bang matagal na silang magkakilala. Nandito ako dahil nag-aalala ako sa'yo. Nagsimulang magkwento si Katrina. Ang bawat salita niya ay maingat na pinili, puno ng mga detalyeng nagpapatunay sa mga kasinungalingan sa petisyon. Ikinuwento niya kung paano niya aksidenteng nadatnan si Celeste na umiiyak habang may hawak na bote ng alak sa kalagitnaan ng araw. Ikinuwento niya ang isang pagkakataon na naiwan daw si Liana sa sala habang si Celeste ay natutulog dahil sa kalasingan sa kwarto. Ang mga kwento ay tuloy-tuloy, makatotohanan at nakakakilabot. Hindi, kailan nangyari niyan? Naguguluhang tanong ni Celeste, nakatingin kay Marisol para humingi ng tulong. Ngunit si Katrina ay tumingin sa kanya ng may awa. Celeste, alam kong mahirap tanggapin, pero kailangan mo ng tulong. Ginagawa lang namin to para sa ikabubuti mo at lalo na para sa kaligtasan ni Liana. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa pagkalito ni Celeste. Ang babaeng ito na hindi niya kilala ay sinisira ang kanyang pagkatao sa harap niya. At si Rodrigo, nakaupo lang doon, tumatango. Sinusuportahan ang bawat kasinungalingan. Habang pinipigilan ni Celeste ang mga luhang nagbabadyang tumulo, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang bagay na kumikinang sa may dibdib ng bestida ni Katrina. Isang silver na brooch na hugis ibon, biglang nanlamig ang buong katawan ni Celeste. Ang hininga niya ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang brooch na yon, alam na alam niya kung saan nanggaling iyon. Naalala niya ang isang malamig na gabi ng Disyembre noong nakaraang taon. Ang kaarawan ni Rodrigo, ibinigay niya iyon bilang regalo. Isang kalapati, sabi niya noon kay Rodrigo, para laging maalala mo ang daan pauwi sa akin. Ngumiti si Rodrigo noon at hinalikan siya. Sinabing iyon ang pinakamagandang regalong natanggap niya. Ngayon, ang brooch na yon, ang simbolo ng pagmamahal at tahanan nila, ay nakasabit sa dibdib ng babaeng sumisira sa kanya. Isang estrangero, ang saksi, at sa isang iglap, naintindihan ni Celeste ang lahat. Hindi ito simpleng paghihiwalay.
Ito ay isang plano, isang masalimuot at malupit na sabuatan. Ang paboritong lugar ni Liana sa buong mundo ay ang kanyang kwarto. Kulay lavender ang mga pader na may mga kumikinang na bituin na idinikit niya kasama ang kanyang mommy sa kisame. Kapag gabi at patay na ang ilaw, ang mga bituing iyon ay nagliliwanag na para bang may sarili siyang piraso ng langit. Ang kanyang mga manika ay maayos na nakaupo sa isang estante at ang kanyang koleksyon ng mga libro ay nakasalansan sa tabi ng kanyang kama. Dito, ligtas siya. Dito, tahimik. Ngunit ngayong gabi, kahit ang mga pader na lavender ay hindi kayang itago ang ingay mula sa baba. Nagsimula ito bilang mahinang bulungan pero unti-unti itong lumakas, naging mga salita. At ngayon, naging sigawan na. Boses ni Daddy, matigas at malakas, parang kulog. Boses ni Mommy, basag at umiiyak, parang ulan na bumubuhos sa bintana. Nakatakip si Liana ng unan sa kanyang magkabilang tainga. Ngunit tumatagos pa rin ang mga tunog. Hindi niya maintindihan ang lahat ng salita. Korte, abogado, walang hiya. Pero naiintindihan niya ang galit. Naiintindihan niya ang sakit. May kung anong bumubuhol sa kanyang tiyan, isang malamig na takot na hindi niya mapangalanan. Biglang tumahimik sa baba. Isang nakakabinging katahimikan. Pagkatapos ay narinig niya ang mga yabag paakyat sa hagdan. Mabilis, mabigat, pamilyar. Yabag ni Mommy. Mabilis na nagtalukbong ng kumot si Liana. Nagkunwaring tulog. Ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata. Siguro kung hindi siya makikita ni Mommy, hindi na lang siya papansinin. Siguro kung hindi siya kikibo, mawawala na lang ang lahat ng masasamang nangyayari. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Isang sinag ng liwanag mula sa pasilyo ang pumasok at kasama nito ang anino ng kanyang ina. Narinig ni Liana ang mahinang paghikbi. Anak! Ang boses ni Mommy ay halos pabulong, puno ng pagod at lungkot. Naramdaman ni Liana ang paglubog ng kama sa tabi niya. Naramdaman niya ang mabining haplos sa kanyang buhok. Liana, gising ka pa ba, mahal? Dahan-dahang iminulat ni Liana ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kwarto, nakita niya ang mukha ng kanyang mommy. Namumuugto ang mga mata nito at namumula ang ilong. May mga bakas ng luha sa pisngi nito, ngunit pilit itong ngumingiti. Isang nangiting halatang-halatang pilit at nasasaktan. Mommy, bakit ka umiiyak? Tanong ni Liana. Ang boses ay parang sa isang kuting. Umiling si Celeste at pinunasan ang kanyang mga pisngi. Wala ito, anak. Napuwing lang si Mommy. Isang kasinungalingan na kahit si Liana ay alam na hindi totoo. Napansin ni Liana ang isang malaking maleta na nakatayo malapit sa pinto. Saan ka pupunta, Mommy? May dala kang maleta. Ang ngiti sa labi ni Celeste ay tuluyang naglaho. Huminga ito ng malalim na para bang kumukuha ng lakas mula sa hangin. Kailangan ni Mommy na umalis muna saglit, anak. Sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Pero saglit lang, ha? Babalik din si Mommy. Pangako yan. Pero bakit? Tanong ni Liana. Umupo mula sa pagkakahiga. Saan ka pupunta? Isasama mo ba ako? Umiling si Celeste at isa na namang luha ang pumatak mula sa mata nito. Hindi pwede, mahal. Dito ka lang muna kay Daddy. Magpapakabait ka, ha? Makikinig ka kay Yaya. Pero ayoko, sabi ni Liana. Ang boses ay tumaas na. Gusto ko sumama sa'yo. Mommy, wag mo kong iwan. Sa paglingon ni Liana, patungo sa pintuan, nakita niya ang kanyang daddy na nakatayo roon, nakasandal sa hamba ng pinto, nakahalukip-kip ang mga braso. Ang mukha nito ay blangko, walang galit, walang lungkot. Parang pader. Nakatingin lang ito sa kanila na para bang nanonood ng isang palabas sa telebisyon. Hindi man lang ito lumapit. Hindi man lang sinabi na, huwag kang umalis. Ibinalik ni Liana ang tingin niya kay Celeste
na ngayon ay humahagulgol na. Niyakap siya nito ng mahigpit. Sobrang higpit na halos hindi na siya makahinga. Naramdaman ni Liana ang pagpatak ng maiinit na luha ng kanyang ina sa kanyang buhok. Ang pamilyar na amoy ng pabango ni Mommy ay bumalot sa kanya at lalo lang siyang napaiyak. Mahal na mahal kita, Liana. Bulong ni Celeste sa kanyang tainga. Huwag na huwag mong kakalimutan yan ha. Ikaw ang buhay ko. Mommy, huwag mo kong iwan. Pakiusap ni Liana. Ang maliliit niyang kamay ay nakakapit ng mahigpit sa damit ng ina na para bang sa pagkapit niya ay mapipigilan niya itong umalis. Isang malamig na boses ang bumasag sa kanilang sandali. Tama na yan, Celestina. Umalis ka na. Nanggaling yon kay Rodrigo na hindi pa rin umaalis sa pagkakatayo sa may pinto. Ang paggamit niya ng buong pangalan ng kanyang ina, Celestina, ay tila isang sampal. Pilit na kumala si Celeste sa yakap kahit halatang labag sa kalooban niya. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Liana at pinaghahalikan ito sa noo, sa ilong at sa mga mata. Bawat halik ay parang isang paalam. Babalik si Mommy. Babalikan ka ni Mommy. Paulit-ulit niyang bulong, mas para sa sarili niya kaysa para kay Liana. Pagkatapos ay tumayo na siya. Hindi na siya lumingon pa. Kinuha niya ang maleta at mabilis na lumabas ng kwarto. Ang tunog ng mga gulong ng maleta sa sahig na kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang tunog na hinding-hindi malilimutan ni Liana. Sinundan nito ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pangunahing pinto sa baba. Naiwan si Liana sa kama, tulala. Pagkatapos ng ilang segundo, kumaripas siya ng takbo papunta sa bintana ng kanyang kwarto. Natanaw ang driveway sa harap ng bahay. Idinikit niya ang kanyang mga palad at mukha sa malamig na salamin. Sakto lang, nakita niya ang sasakyan ng kanyang mommy na paatras na papalabas ng gate. Huminto ito saglit sa kalsada. Alam ni Liana, nararamdaman niya na nakatingin ang kanyang mommy sa bintana niya kahit hindi niya ito makita. Pagkatapos, umandar na ito. Unti-unting lumayo ang pulang ilaw ng sasakyan ng kanyang mommy hanggang sa nilamon na ito ng dilim. Naiwan si Liana doon, umiiyak ng tahimik habang ang mga kumikinang na bituin sa kanyang kisame ay tila nanunukso sa kanya. Ang piraso ng langit sa kanyang kwarto ay naging madilim at malungkot. Nang biglang, may isa pang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Isang puting kotse na hindi pamilyar sa kanya. Bumukas ang pinto sa passenger side at lumabas ang isang babae. Ang babaeng nakita niya sa opisina kanina. Ang babaeng may brooch na hugis ibon. Si Tita Katrina. Mula sa kanyang bintana, kitang-kita ni Liana ang pagbukas ng pinto sa baba. Lumabas ang kanyang daddy. Ang blangkong mukha ng kanyang daddy kanina ay biglang nagbago. Ngumiti ito. Isang ngiti na hindi na niya nakikita para kay Mommy. Isang ngiti na totoo at masaya. Pinagbuksan ni Rodrigo ng pinto si Katrina at inalalayan itong pumasok. Nag-uusap sila habang naglalakad papasok. Ang kanilang mga boses ay mahina at masaya bago tuluyang isinara ang pinto. Hindi maintindihan ni Liana ang lahat, pero habang pinapanood niya ang kanyang daddy na masayang pinapasok sa kanilang bahay, ang babaeng iyon. Sa gabing umalis ang kanyang mommy, alam niyang mayroong mali. Isang napakalaking mali. Ang apartment ni Marisol ay malinis at moderno. Ngunit para kay Celeste, isa itong kulungan. Bawat sulok ay sumisigaw na hindi ito ang kanyang tahanan. Ang amoy ng kape sa umaga ay iba. Ang lambot ng sofa ay hindi pamilyar. At ang pinakamasakit sa lahat, ang katahimikan. Walang maliit na boses nagigising sa kanya para magtanong kung ano ang almusal. Walang maliliit na kamay na yayakap sa kanya mula sa likod. Isang linggo na ang nakalipas mula nang palayasin siya sa sarili niyang pamamahay. Isang linggo ng mga gabing walang tulog, ng mga unan na basang-basa sa luha. Ang tanging nagpapalakas sa kanya ay ang mga tawag ni Marisol
sa korte para subukang makakuha ng visitation rights para makita si Liana, ngunit laging may harang na inilalagay ang kampo ni Rodrigo. Kailangan mong lumabas, Celeste, sabi ni Marisol isang umaga. Iniaabot sa kanya ang isang listahan ng grocery. Maubusan na tayo ng pagkain. Kailangan mong piliting gumalaw para sa sarili mo. Alam ni Celeste na tama ang kaibigan niya. Kaya't kahit mabigat ang kanyang mga paa, naligo siya. Nagbihis ng pinakasimpleng damit na nadala niya at lumabas. Ang pagpasok sa grocery store na madalas nilang puntahan ni Liana ay isang uri ng pagpapahirap. Bawat pasilyo ay may alaala. Dito sa may dairy section, madalas tumakbo si Liana para kumuha ng paborito niyang yogurt. Sa may candy aisle, doon sila laging nagtatalo kung ilang tsokolate lang ang pwedeng bilhin. Ngayon, nag-iisa niyang tinutulak ang cart na para bang isang multo sa sarili niyang nakaraan. Pinilit niyang bilisan, kinuha lang ang mga nasa listahan. Gatas, tinapay, itlog, kaunting gulay. Sa may cashier, habang nakapila, ramdam niya ang mga tingin ng ilang pamilyar na mukha. Mga ngiting pilit, mga bulungang naririnig niya kahit hindi malinaw. Alam niya, kumalat na ang balita. Ang mga kasinungalingang ikinalat ni Rodrigo. Nang siya na ang magbabayad, inilabas niya ang kanyang credit card. Ang card na ginagamit niya sa lahat ng bagay. Pasensya na po, ma'am, sabi ng cashier pagkatapos subukang i-swipe ito ng ilang beses. Declined po. Ha? Baka nagkamali ka. Subukan mo ulit. Pakiusap ni Celeste. Ramdam ang pag-init ng kanyang mukha. Sinubukan ulit ng cashier. Declined pa rin po. Gusto niyo po subukan ang ibang card? Sinubukan niya ang isa pa niyang card. Ganoon din. Frozen. Ipinakansela ni Rodrigo ang lahat. Ang babae sa likod niya sa pila ay bumuntong hininga ng may pagkainip. Ang kahihiyan ay parang isang makapal na kumot na bumalot kay Celeste. Sa huli, binayaran niya ang mga pinamili gamit ang kaunting cash na natitira sa kanyang wallet. Halos maubos lahat. Habang naglalakad siya palabas, nanginginig ang mga kamay, may tumawag sa kanyang pangalan. Celeste! Oh my God, is that you? Si Donna, isa sa mga asawa ng business partner ni Rodrigo. Dati, sila ay laging magkasama sa mga social gathering, nagtatawanan habang umiinom ng wine. Ngayon, ang ngiti ni Donna ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Donna! Pilit nang ngumiti si Celeste. I heard what happened. Sabi ni Donna, ang boses ay puno ng pekeng awa. Hinawakan nito ang braso niya. I'm so sorry for what you're going through. Ang hirap siguro. Pero alam mo, si Rod, he's being so strong for Liana. Nakita ko sila sa mall nung isang araw. He's such a great father. Bawat salita ay isang karayom. Tinatanggal ni Celeste ang kamay ni Donna sa braso niya. Kailangan ko nang umalis. Of course. Tita, if there's anything I can do, just call me, okay? Sabi ni Donna. Ngunit ang mga mata nito ay nagsasabing, huwag kang tatawag. Tumakas si Celeste. Pagbalik sa apartment, ibinagsak niya ang mga pinamili sa mesa at napaupo sa sahig, humahagulgol. Hindi lang ang asawa niya ang nawala sa kanya. Nawala sa kanya ang buong buhay niya. Ibinagsak siya ng mundo. Kinagabihan, habang natutulog si Marisol, hindi mapakali si Celeste. Sinabi ni Marisol na baka kailanganin nila ang ilang lumang business documents ng kanyang ama para patunayan ang pinagmulan ng kanilang yaman. Naalala niya ang isang baul ng mga lumang gamit ng kanyang papa na dinala niya mula sa bahay ng kanyang mga magulang nang ito'y ibenta. Nakatago iyon sa bodega ng apartment ni Marisol. Dala ang isang flashlight, binuksan niya ang baul. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay nagbalik sa kanya sa kanyang kabataan. Sa loob, nakita niya ang mga pamilyar na bagay. Ang lumang relos ng kanyang ama, ang paborito nitong pluma, at isang album ng mga litrato. May isang litrato doon nila ng kanyang papa. Noong graduation niya sa kolehiyo, nakangiti sila pareho, puno ng pangarap.
Niyakap niya ang litrato. Si Papa niya ang tanging lalaking hindi siya sinaktan. Sa ilalim ng mga album, nakita niya ang isang bundle ng mga sulat na nakatali ng isang kupas na ribbon. Mga sulat pang negosyo, karamihan. Ngunit may isang sobre na kakaiba. Naka-address ito sa abogado ng kanyang ama, ngunit may nakasulat na 1 cent sa ibabaw. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay pamilyar pa rin. Ang sulat ay tungkol sa kanyang mga huling habilin. Ipinagmamalaki siya nito, si Celeste, ang kanyang nag-iisang anak. Ngunit sa kalagitnaan ng sulat, nagbago ang tono. Naging puno ito ng pagsisisi. May isang bagay na bumabagabag sa aking konsensya, isang kasalanan na daladala ko hanggang sa aking pagtanda. Basa ni Celeste sa isip niya. Bago ko nakilala ang iyong ina, nagkaroon ako ng isang pagkakamali. Isang bunga ng kahinaan na nagresulta sa isang buhay. Isang anak na babae na hindi ko kailanman nagawang kilalanin o bigyan ng pangalan. Nanlamig si Celeste, isang kapatid. Hindi ko hinihiling ang kapatawaran dahil alam kong wala akong karapatan. Ngunit gabi-gabi, ipinagdarasal kong sana ay nasa mabuti siyang kalagayan. Ang tanging hiling ko ay sana, sa isang pagkakataon, ay magkita kayo. Ang pangalan niya'y Katrina. Natigilan si Celeste. Ang papel ay tila dumula sa kanyang mga nanginginig na kamay. Katrina. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang pangalan na ngayon ay simbolo ng kasinungalingan at pagkakanulo. Imposible. Bulong niya sa sarili. Isang malaking koinsidensya lang. Napakaraming Katrina sa mundo. Imposible. Ngunit habang nakatitig siya sa pangalan na isinulat ng kanyang ama, isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Ang tunog ng yelo na tumatama sa mamahaling kristal na baso ay musika sa pandinig ni Rodrigo Serrano. Itinaas niya ang kanyang baso ng whiskey, pinanood ang kulay amber na likido na umiikot. Isang maliit na buhawi ng tagumpay. Mula sa bintana ng kanyang penthouse office, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng syudad sa gabi. Ang lahat ng ito, sa kanyang paningin, ay kanya. Perpekto ang takbo ng lahat. Masyadong perpekto. Ang pag-alis ni Celeste sa bahay ay naging mas madali kaysa sa inaasahan niya. Ang mga paunang hakbang sa korte ay pabor lahat sa kanya. Ang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ay madaling naniwala sa kanyang kwento. Ang kwento ng isang nag-aalalang asawa na sinusubukang iligtas ang kanyang pamilya mula sa isang asawang naliligaw ng landas. Ang galing niyang umarte. Palagi naman. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Liana. "Hello, Daddy?" Sagot ng maliit na boses sa kabilang linya. "Hello, Princess," sabi ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay agad na naging malambing at mapagmahal. "Kumain ka na ba? How's your homework?" "Opo, Daddy. Tinulungan po ako ni Yaya," sagot ni Liana. May halong lungkot sa boses na hindi maikakaila. "Daddy, kailan po uuwi si Mommy?" Huminga ng malalim si Rodrigo, pinipigilan ng inis. "Anak, napag-usapan na natin to. Nagpapahinga lang si Mommy. She needs to get better. Dito ka muna kay Daddy, okay? I bought you a new tablet. Ipapadala ko dyan bukas." "Okay po, Daddy." "Good girl. I love you, Princess." "I love you too, Daddy." Ibinaba niya ang tawag. Ang tableta. Isang maliit na bagay para mapanatiling abala ang bata. Para hindi na ito masyadong magtanong tungkol sa ina nito. Simple, epektibo. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Katrina. Dala-dala ang kanyang karaniwang aura ng tahimik na kumpiyansa. Isinara niya ang pinto at agad na lumapit kay Rodrigo, yumakap mula sa likod at hinalikan ito sa leeg. "Mukhang masaya ka," bulong ni Katrina. "Lahat ay ayon sa plano," sabi ni Rodrigo. Hinahaplos ang mga braso ni Katrina
na nakapulupot sa kanya. Magaling ang pag-arte mo sa opisina ni De Villa. Kahit ako ay halos naniwala. Ngumiti si Katrina at umupo sa silyang katapat niya. Ibinuhos niya ang sarili ng isang basong tubig. Dapat lang, matagal ko itong pinag-ensayuhan. Nagkatinginan sila, isang tingin ng pagkakaunawaan na higit pa sa ordinaryong magkasintahan. Sila ay mga kasosyo, mga kasabwat. Si Marisol Cruz, sabi ni Rodrigo, nagbago ang tono. Tumawag na naman kanina. Humihingi ng visitation rights. Masyadong makulit ang babaeng yon. Hayaan mo siya, sabi ni Katrina, walang bahid ng pag-aalala. Hanggat wala silang ebidensya, puro ingay lang yan. Ang mahalaga ay nasa atin ang simpatya ng korte at ang pinakamahalaga, hawak natin si Liana. Tinitigan ni Rodrigo si Katrina. Minsan, nagugulat pa rin siya sa talas ng isip nito, sa kung gaano ito kalamig, kung mag-isip. Hindi ito katulad ni Celeste, na emosyonal, malambot, at madaling basahin. Si Katrina ay parang isang laro ng chess. Bawat galaw ay pinag-iisipan. Minsan iniisip ko kung nagsisisi ka. Biglang tanong ni Rodrigo. Tumingin sa kanya si Katrina, bahagyang nakakunot ang noo. Nagsisisi saan? Dito. Sa lahat ng ito, sabi ni Rodrigo, ikinumpas ang kamay sa paligid. Kay Celeste, alam kong magkapatid kayo. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Katrina. Magkapatid sa dugo, oo, pero hindi sa buhay. Habang siya ay lumalaki sa isang mansyon, suot ang magagandang damit at nag-aaral sa mamahaling eskwelahan, ang nanay ko ay naglalabada para lang may makain kami. Habang siya ay ikinakasal sa isang granding simbahan, ako ay nag-iipon ng pera para sa upa sa apartment. Huwag mong pag-isahin ang mundo namin, Rod. Magkaibang magkaiba. Tumayo si Katrina at lumapit sa bintana. Tumanaw sa mga ilaw ng syudad na tinitingnan din ni Rodrigo kanina. Hindi ito tungkol sa pera. Patuloy niya, ang boses ay mas seryoso na. Ito ay tungkol sa katarungan. Sa pagkuha ng kung ano ang dapat ay sa amin din. Ang pangalan, ang respeto, ang buhay na ipinagkait sa amin ng ama niya, ng ama namin. Mayroong pait sa bawat salita, isang galit na matagal nang kinikimkim. Alam ni Rodrigo na ang galit na yon ang pinakamalakas niyang sandata. Ang galit ni Katrina ang nagbigay sa kanya ng perpektong kasabwat para maisakatuparan ang isang planong matagal na niyang binuo. Ang totoo, matagal nang patay ang pagmamahal niya kay Celeste. Ang natira na lang ay ang pakiramdam na nakatali siya sa isang pamilyang hindi naman talaga kanya. Ang negosyong itinayo nila ay nagsimula sa puhunang galing sa pamilya Reyes. Palagi itong isinusumbat sa kanya, hindi man direkta, ng anino ng kanyang biyenan. Gusto niyang maging malaya, gusto niyang angkinin ang lahat, at si Katrina ang naging susi. Lumapit si Rodrigo kay Katrina at niyakap ito. At makukuha natin ang lahat. Humarap sa kanya si Katrina. May isang bagay na nag-aalala sa akin, sabi nito. Ano yon? Si Celeste. Mukha siyang mahina, pero matatag ang loob niyan. Hindi siya basta-basta susuko, lalo na kung si Liana ang pinag-uusapan. Kailangan nating siguraduhin na sa susunod na paghaharap, wala na siyang lakas para lumaban pa. Tumango si Rodrigo. May naiisip na si De Villa. Mga litrato, kaunting magic lang sa editing, at magmumukha siyang pabayang ina sa mata ng lahat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Katrina. Hinaplos nito ang pisngi ni Rodrigo. Gusto kong wala siyang matira, Rod. Bulong nito, ang mga mata ay nag-aalab. Gusto kong maramdaman niya ang pakiramdam na mag-isa at walang-wala sa mundo. Tulad ng naramdaman namin ng nanay ko noon. Ang bagong tablet ay makintab at mabilis. Meron itong lahat ng laro na gusto ni Liana at ang screen nito ay mas malaki kaysa sa luma niyang tablet na bigay ni Mommy. Sabi ni Daddy, regalo daw niya ito dahil she's being a very good girl. Pero para kay Liana,
Ang tablet ay parang isang makintab na pampalipas oras, isang bagay na ibinigay sa kanya para huwag na siyang mag-isip. Pero si Liana ay laging nag-iisip. Mula nang umalis ang kanyang mommy, ang bahay na dati puno ng tawanan ay naging isang malaking kahon ng katahimikan. Si Yaya Lulu ay palaging abala sa kusina at si Daddy ay laging wala, laging nasa meeting. Kapag naroon naman ito, palagi itong may kausap sa telepono. Ang boses ay seryoso at aburido. Ang tanging ingay na madalas marinig ay ang tunog ng mga laro mula sa kanyang bagong tablet. Kumain ka ng marami, Liana, sabi ni Yaya Lulu, isang gabi. Inilalapag ang isang plato ng sinigang sa harap niya. Namumutla ka na. Tumangulang si Liana at sinubo ang kanin. Ngunit parang buhangin ito sa kanyang bibig. Wala siyang gana. Miss na niya ang luto ni Mommy. Miss na niya si Mommy. Yaya, tanong niya. Ang boses ay mahina. Bakit po galit si Daddy kay Mommy? Napabuntong hininga si Yaya Lulu at umupo sa tapat niya. Naku nak, away ng matatanda yan. Huwag mo nang isipin. Ang mahalaga, mahal na mahal ka ng Mommy at Daddy mo. Pero hindi naniniwala si Liana. Kung mahal ni Daddy si Mommy, bakit niya ito pinaalis? Sa mga sumunod na araw, naging anino si Liana sa sarili niyang bahay. Tahimik siyang nagmamasid, nakikinig. Narinig niya ang pag-uusap ni Daddy sa telepono. Oo, De Villa. Siguraduhin mong hindi siya makakalapit kay Liana. Gamitin mo lahat ng alas natin. Hindi niya naintindihan ang mga salita, pero naintindihan niya ang galit. Nakita niya kung gaano kadalas dumalaw si Tita Katrina. Palagi itong may dalang pasalubong, laruan, libro, matatamis. Palagi itong nakangiti sa kanya, isang nangiting parang sa mga manika niya. Maganda, pero walang buhay. Gusto mo bang maglaro, Liana? Tanong nito isang hapon, inilalabas ang isang bagong manika. Umiling lang si Liana at nagtago sa likod ni Yaya Lulu. Hindi niya gusto si Tita Katrina. Mayroon sa mga mata nito, sa paraan ng pagngiti nito, na nagpaparamdam sa kanya ng kaba. Isang araw, habang naglalaro siya sa kanyang kwarto, naisipan niyang subukan ng kamera ng bago niyang tablet. Sinubukan niyang kunan ng litrato ang kanyang mga manika, ang mga bituin sa kanyang kisame. Pagkatapos, natuklasan niya ang video function. Testing? 1, 2, 3. Bulong niya sa tablet. At pagkatapos ay pinanood ang sarili niya sa screen. Natawa siya ng bahagya. Para siyang isang artista. Noong gabing iyon, may bisita si Daddy. Mga kasosyo sa negosyo. Maingay sila sa baba. Nagtatawanan at nagiinuman. Dahil hindi siya makatulog, naisipan ni Liana na mag-record ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, itinago niya ang tablet sa likod ng isang paso ng halaman sa may pasilyo sa itaas na nakatutok sa hagdanan. Nagkunwari siyang naglalaro sa sahig malapit doon. Pero ang totoo, nakikinig siya. Narinig niya ang boses ni Daddy. Ipinagmamalaki ang isang bagong kontrata. Narinig niya ang mga papuri ng mga bisita. Pagkatapos, narinig niya ang pangalan ng kanyang mommy. So, kumusta na si Celeste? Tanong ng isang lalaki. Narinig ni Liana ang pagbuntong hininga ni Daddy. Isang malungkot at pagod na buntong hininga. Isang pekeng buntong hininga. Mahirap, pare, sabi ni Daddy. Sinusubukan kong tulungan siya pero she's in a dark place. Kailangan niya ng professional help. Ang inaalala ko lang ay si Liana. Napakagatlabi si Liana. Kasinungalingan. Hindi ganoon si Mommy. Nang makaalis na ang mga bisita, bumaba si Daddy para ihatid sila. Naiwan sa sala ang dalawang lalaki. Nagliligpit ng kanilang mga gamit. Kawawa naman si Rod. No? Sabi ng isa. To think na si Celeste pa ang galing sa mayamang pamilya. Akalain mong magkakaganoon. Well, pera ng pamilya Reyes ang nag-umpisa sa Serrano Group. Di ba? Sagot ng isa pa. Good thing na si Rod ang may hawak ng lahat ngayon.
Kung hindi, baka masira lang lahat dahil sa pagkakasakit ni Celeste. Hindi na intindihan ni Liana ang lahat ng iyon, pero na-record ng tablet ang bawat salita. Sa sumunod na pagdalaw ni Tita Katrina, mas naging matapang si Liana. Habang nag-uusap sila ni Daddy sa sala, iniwan ni Liana ang kanyang tablet sa ilalim ng isang unan sa sofa. Naka-on ang video recorder. Umakyat siya sa kanyang kwarto at nagkunwaring naglalaro. Pagkatapos ng isang oras, kinuha niya ang tablet. Nakinig siya sa recording. Sigurado ka bang hindi niya tayo maririnig? Boses ni Katrina. Tulog na yon. Pagod sa eskwela. Sagot ni Daddy. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay narinig ni Liana ang isang tunog. Isang tunog ng halik. Mahaba. Sinundan ng isa pa. Napatigil sa paghinga si Liana. Ang daddy niya at si Tita Katrina. Naghahalikan? I can't wait for all of this to be over, Rod. Sabi ni Katrina pagkatapos. Gusto ko nang maging pamilya tayo. Tayo. At si Liana. Malapit na, sabi ni Daddy. Isang malaking pasabog pa sa korte at tapos na ang laro ni Celestina. Nanginginig na pinatay ni Liana ang recording. Ang puso niya ay bumabayo ng sobrang bilis. Ngayon, sigurado na siya. Sila ang masama. Sila ang nagsisinungaling. Sila ang dahilan kung bakit umiiyak at wala ang mami niya. Itinago niya ang tablet sa ilalim ng kanyang kama, sa likod ng isang kahon ng mga lumang laruan. Ang makintab na regalong iyon mula sa kanyang daddy ay hindi na isang laruan. Isa na itong sandata. At hindi niya alam kung paano, pero alam niyang kailangan niyang maipakita ang mga recording na ito sa kanyang mommy. Dahan-dahan siyang humiga sa kama at nagtalukbong ng kumot kahit na ang init ay nakakasakal. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang mga boses ni Daddy at ni Tita Katrina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang tunog ng kanilang halik ay parang isang maruming mantsa na hindi niya maalis sa kanyang pandinig. Narinig niya ang kanilang mga yabag paakyat sa hagdan, patungo sa master's bedroom, ang kwarto ng kanyang mommy at daddy. Narinig niya ang pagsara ng pinto. Napakapit siya ng mahigpit sa kanyang unan. Ang babaeng yon ay nasa kwarto ng kanyang mommy, sa ilalim ng kumot, sa init at dilim. Isang desisyon ang nabuo sa puso ng isang 8 taong gulang na bata. Hindi na siya iiyak, hindi na siya matatakot. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa pagkakataklob. Ang kanyang mga paa ay maingat na tumapak sa malamig na sahig. Walang ingay. Lumapit siya sa pinto ng kanyang silid. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ibinukas niya ang pinto ng kaunti-kaunti. Sapat lang para makasilip ang isang mata. Ang ilaw mula sa pasilyo ay nagbigay liwanag sa daan patungo sa kwarto ng kanyang mga magulang. Bahagyang nakaawang ang pinto nito at mula roon ay may tumatagas na mahinang boses at ilaw. Ang boses ni Tita Katrina, malinaw at matagumpay. Ang galing ng plano mo, Rod. Akala niya talaga, isa lang akong concerned friend. Ang tanga niya. Isang mahinang tawa mula kay Daddy. Palagi naman siyang ganoon. Masyadong nagtitiwala. Iyon ang kahinaan niya. At iyon ang kalakasan natin, sagot ni Katrina. Narinig ni Liana ang tunog ng pagbubukas ng isang bote at pagbuhos ng alak sa baso. Isang brindis. Para sa malapit na nating tagumpay. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Katrina. Ang boses niya ay naging mas matalas. Puno ng isang bagay na hindi maintindihan ni Liana. Isang halo ng galit at kasakiman. Malapit na, Rod. Ang buong yaman ng mga Reyes. Mapapa sa atin. Reyes. Narinig na ni Liana ang pangalang iyon dati. Iyon ang apelyido ni Mama Mommy bago ito ikasal kay Daddy. Celestina Reyes. Nakasulat iyon sa mga lumang album ng litrato. Hindi niya naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng yaman ng mga Reyes.
Pero naramdaman niya ang bigat ng mga salitang iyon. Naramdaman niya na ito ang pinakaimportanteng sikreto sa lahat. Mabilis ngunit maingat niyang isinara ang kanyang pinto. Tinitiyak na wala itong gagawing tunog. Bumalik siya sa kanyang kama, hindi para matulog, kundi para mag-isip. Ang kanyang daddy ay hindi lang may ibang babae. Ang kanyang daddy at si Tita Katrina ay may masamang plano laban kay Mommy. At may kinalaman yon sa pamilya ni Mommy. Sa dilim ng kanyang kwarto, habang ang mga peking bituin ay kumikinang sa itaas, niyakap ni Liana ang kanyang sarili. Ang batang babaeng umiiyak kanina ay wala na. Ang natira ay isang maliit na anino na may hawak na isang malaking sikreto, naghihintay ng tamang panahon para ibunyag ang lahat. Ang sulat ay hindi na binitiwan ni Celeste. Naging anino ito na bumubuntot sa kanya sa bawat sulok ng apartment ni Marisol. Sa umaga, katabi niya ito sa mesa habang pilit niyang nilulunok ang pandesal. Sa gabi, nasa ilalim ito ng kanyang unan na para bang ang mga salita ng kanyang ama ay multong bumubulong sa kanyang mga panaginip. Katrina. Ang pangalan ay isang lason, isang posibilidad na sobrang sakit isipin, ngunit hindi niya kayang iwaksi. Hindi ka mapakali, puna ni Marisol isang hapon habang nagtitimpla ito ng kape. Nakaupo si Celeste sa sofa, hawak na naman ang sobre, ang tingin ay malayo. 2 araw mo nang tinititigan yan na para bang may isasagot yan sa'yo. Sol, paano kung hindi ito koinsidensya? Tanong ni Celeste. Ang boses ay nanginginig. Paano kung siya nga yun? Sumimsim ng kape si Marisol at umupo sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bahid ng pagdududa. Kung totoo yan, Celeste, pinabago nito ang lahat. Hindi na lang ito simpleng pagnanasa sa pera ni Rodrigo. May mas malalim na dahilan. May galit. Pero paano natin malalaman? Halos pabulong na sabi ni Celeste. Isa lang itong pangalan sa isang lumang sulat. Facts, Celeste. We need facts. Sabi ni Marisol. Inilabas ang kanyang laptop. Hindi tayo pwedeng umasa sa paano kung. Bigay mo sa akin ang lahat ng alam mo tungkol kay Katrina Sandoval. Kahit pinakamaliit na detalye. Sinabi ni Celeste ang lahat ng naaalala niya mula sa maikling paghaharap nila sa opisina ng abogado. Ang itsura nito, ang tinatayang edad, ang paraan ng pananalita. Sa loob ng ilang oras, abala si Marisol sa kanyang laptop at telepono. Tumatawag sa mga kakilala, nagda-type ng mabilis. Si Celeste naman ay naglalakad-lakad sa sala na para bang isang hayop na nakakulong sa hawla. Bawat minuto ng paghihintay ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan sa katahimikan, tumunog ang telepono ni Marisol. Isang text message. Binasa ito ni Marisol at dahan-dahang nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging matalas, naging focus. Ano yan? Agad na tanong ni Celeste. May nakuha ang contact ko. Sabi ni Marisol, hindi inaalis ang tingin sa screen. Isang kopya ng birth certificate. Public record naman yan, kailangan lang malaman kung saan hahanapin. At, tanong ni Celeste, ang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Itinapat ni Marisol ang telepono sa kanya. Sa screen, isang digital na kopya ng dokumento. Pangalan, Katrina Vargas Sandoval, pangalan ng ama. Hindi nakatala pangalan ng ina. Elena Vargas. Paulit-ulit na binasa ni Celeste ang pangalan. Elena Vargas. May kung anong pamilyar dito. Isang malayong alaala na natabunan na ng panahon. Isang pangalan na narinig niya. Saan? Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pilit na hinahalungkat ang kanyang isipan. At pagkatapos, parang isang kidlat, bumalik ito sa kanya. Isang hapon, mga 10 taon na siya noon, umiiyak ang kanyang ama sa loob ng kanyang opisina. Pumasok siya para tanungin kung bakit at nakita niya itong may hawak na isang lumang litrato ng isang babae. Wala ito, anak, sabi nito.
Pinupunasan ang mga luha. Naalala ko lang ang isang kaibigan. Nang tanungin niya kung sino, isang pangalan lang ang binanggit nito bago siya muling paupuin sa kanyang kandungan. Si Elena. Noon, isa lang itong pangalan. Ngayon, Sol. Nanginginig na sabi ni Celeste. Ang sulat. Nasaan ang sulat ng papa? Agad niya itong kinuha mula sa kanyang pitaka. Ang papel ay lukot na sa kanyang palad. Muli niyang binasa ang mga salita ng kanyang ama, ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat letra ay tila nasusunog sa kanyang mga mata. Isang anak na babae na hindi ko kailanman nagawang kilalanin. Ang anak ni Elena Vargas. Ang tanging hiling ko ay sana, sa isang pagkakataon, ay magkita kayo. Ang pangalan niya ay Katrina. Ang sulat ay dumulas mula sa kanyang mga nanginginig na kamay at nahulog sa sahig. Isang tunog ang kumawala sa lalamunan ni Celeste. Hindi sigaw, hindi hikbi, kundi isang tunog ng pagkaunawa. Isang tunog ng ganap na pagkawasak. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Hindi maari. Ang babaeng umupo sa harapan niya at walang awang nagsinungaling. Ang babaeng nagpinta sa kanya bilang isang masamang ina. Ang babaeng may suot ng brooch na regalo niya kay Rodrigo ay kapatid niya, dugo niya, kadugo. Ang bigat ng katotohanan yon ay parang isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Napaluhod si Celeste, ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang kanyang katawan. Niyakap niya ang kanyang sarili, nanginginig ng husto, habang ang mga piraso ng palaisipan ay nabubuo sa kanyang isipan, lumilikha ng isang larawan na sobrang sama, sobrang sakit. Hindi ito tungkol sa pera lamang, hindi ito simpleng pang-aagaw ng asawa, ito ay paghihiganti. Isang galit na nag-ugat mula sa nakaraan, isang plano na binuo mula sa pait at inggit. Siya ang target. Ang kanyang buhay, ang lahat ng mayroon siya. Lumapit si Marisol at lumuhod sa tabi niya, niyakap siya. Ngunit sa pagkakataong ito, walang salita ng paggalo. Ang tanging maririnig ay ang basag na paghikbi ni Celeste. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Marisol. Ang boses niya ay hindi na malambing. Ito ay malamig, matigas, at puno ng determinasyon. Celeste, sabi nito, hinawakan ng kanyang balikat. Makinig ka sa akin. Hindi na ito isang kaso ng diborsyo. Isa itong planadong sabwatan. At ngayon, alam na natin ang motibo niya. Ang courtroom ay malamig at walang kaluluwa. Ang matataas na kisame ay tila lumulunok sa anumang sinag ng pag-asa. At ang mabibigat na kahoy ng mga upuan at mesa ay nagpapahiwatig ng bigat ng katarungan o kawalan nito. Para kay Celeste, ang lugar na ito ay parang isang arena kung saan siya ang gladiator na walang sandata. Nakaupo siya sa tabi ni Marisol, ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan upang pigilan ang panginginig. Sa kabilang panig, nakaupo si Rodrigo, ang muka ay seryoso at puno ng pag-aalala. Sa tabi nito, si Katrina, nakasuot ng simpleng puting bestida na para bang isang anghel ng katotohanan. Ang araw na ito ay ang preliminary hearing para sa kustodya. Hindi pa ito ang pinal na desisyon, ngunit alam ni Celeste na ang mangyayari dito ay magtatakda ng tono para sa buong kaso. Tatanggapin na natin ang testimonya ni Miss Katrina Sandoval, anunsyo ng clerk. Tumayo si Katrina at dahan-dahang lumakad patungo sa witness stand. Bago umupo, sumulyap ito kay Celeste. Hindi isang sulyap ng galit o tagumpay, kundi isang sulyap ng awa. Isang pekeng, nakakainsultong awa na nagpanginig sa laman ni Celeste. Nagsimulang magtanong si Attorney De Villa at si Katrina ay sumagot ng may perpektong pagganap. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng emosyon at bawat salita ay tila totoo.
Miss Sandoval, maaari mo bang ilarawan sa korteng ito ang iyong relasyon kay Mrs. Serrano? Si Celeste po, itinuring ko siyang parang kapatid. Simula ni Katrina at isang kutsilyo ang tila bumaon sa puso ni Celeste. Noong una, humanga po ako sa kanya. Isang mabuting ina, isang mapagmahal na asawa. Ngunit, unti-unti, nakita ko po ang mga pagbabago. Ikinuwento ni Katrina ang mga insidente. Ang pagkakatuklas niya raw sa mga bote ng alak na nakatago sa aparador. Ang mga araw na nadadatnan niyang tulog si Celeste sa hapon at si Liana ay nag-iisa sa sala. Ang mga pagkakataong bigla na lang daw, iiyak si Celeste nang walang dahilan. Bilang isang life coach, sinubukan ko po siyang tulungan. Patuloy ni Katrina, ang boses ay nagsimulang manginig. Sinabi ko sa kanya na kailangan niya ng tulong profesional. Ngunit nagagalit po siya. Sinasabi niyang wala akong pakialam. Mayroon po ba kayong particular na insidente na labis ninyong ikinabahala para sa kaligtasan ng bata? Tanong ni De Villa. Tumango si Katrina at isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Opo, isang gabi. Tumawag po sa akin si Rodrigo, umiiyak. Umuwi po siya at nadatnan niyang bukas ang pinto ng bahay. Si Liana ay nasa sala, nanonood ng TV, mag-isa. Si Celeste po, natagpuan nila sa kwarto. Nakatulog ng mahimbing, may bote ng gamot pampatulog sa tabi niya. Kasinungalingan, hindi na napigilan ni Celeste na isigaw. Order in the court! Sigaw ng judge. Mrs. Serrano, isa pang beses na magsalita kayo nang wala sa oras at ipapalabas ko kayo. Hinawakan ni Marisol ang braso ni Celeste, isang babala para kumalma. Ngunit paano siya kakalma? Ang bawat kasinungalingan ay parang isang bato na ipinupukol sa kanya at wala siyang kalasag. Pagkatapos, inilabas ni Attorney De Villa ang kanyang ebidensya. Isang serye ng mga litrato na ipinakita sa isang malaking screen. Ang unang litrato, si Celeste, nakaupo sa sofa, ang buhok ay bahagyang magulo, may hawak na baso ng wine, mukha siyang pagod. Ngunit ang anggulo ng kuha, ang anino sa kanyang mga mata, ay nagpapakita ng isang babaeng lasing at malungkot. Naalala ni Celeste ang araw na iyon. Kakatapos lang niyang maglinis ng buong bahay at nagpapahinga. Ang ikalawang litrato, isang close-up ng cabinet sa kanilang kusina na nagpapakita ng ilang bote ng alak. Ang mga alak na yon ay para sa mga bisita, mga regalo pa nga ang iba. Ngunit sa litrato, mukha itong isang koleksyon ng isang manginginom. Ang pinakamasakit, isang litrato ni Liana. May maliit na galo sa tuhod, umiiyak. At sa tabi nito, isang litrato ni Celeste na tila galit, nakataas ang kamay, pinagdugtong. Naalala ni Celeste ang dalawang magkahiwalay na pangyayari. Nadapa si Liana habang nagbibisikleta at agad niya itong nilapitan at niyakap. Ang litrato niya na nakataas ang kamay ay kuha nung naglalaro sila ng volleyball sa bakuran. Ngunit sa screen, pinagmukha itong isang eksena ng pananakit. Isang ina na sasampalin ang kanyang umiiyak na anak. Isang kolektibong pagbulong ang umalingaw sa courtroom. Nang si Marisol na ang nagtanong, sinubukan niyang gibain ang kredibilidad ni Katrina. Miss Sandoval, kailan ninyo po eksaktong nakilala si Mr. Serrano? Sa isang business conference po, mga 1 taon na ang nakalipas. Kalmadong sagot ni Katrina. Doon ko rin po nakilala si Celeste. At sa loob ng 1 taon, naging ganoon na kayo kalapit sa pamilya para masaksihan ang lahat ng ito? Kapag nakikita mo pong may nangangailangan ng tulong, hindi po mahalaga kung gaano katagal kayong magkakilala. Sagot ni Katrina, ang boses ay puno ng kabanalan. Sinubukan ni Marisol na ipasok ang tungkol sa nakaraan ni Katrina, ang tungkol sa kanyang ama. Ngunit agad itong pinutol ni Attorney De Villa. Objection, Your Honor, irrelevant to the case. Sustained.
sabi ng judge. Attorney Cruz, stick to the matter at hand. Bawat pagsubok ni Marisol ay hinarang. Bawat ebidensya nila ay pinawalang saysay. Ang kanilang salaysay ay parang isang maliit na bangkang papel na sinusubukang labanan ang isang malaking baha. Nang matapos ang testimonya, nakatingin si Celeste sa dulo ng courtroom. Doon, sa isang upuan sa likod, kasama ang isang social worker, nakaupo si Liana, ang kanyang munting anak. Ang kanyang dahilan para lumaban. Ang mga mata ni Liana ay malungkot at takot. Nakatingin ito sa kanya na para bang nagtatanong, "Mommy, totoo po ba?" Ang tinging iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang pagdududa sa mga mata ng sarili niyang anak. Tumayo ang judge. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Pagkatapos kong pakinggan ang mga paunang testimonya at suriin ang mga ebidensyang iprinisenta, ang korte ay nag-aalala sa posibleng panganib sa emosyonal at pisikal na kapakanan ng bata. Bawat salita ay isang dagok sa sikmura ni Celeste. Dahil dito, pansamantalang ipinagkakaloob ko ang solong kustodya kay Mr. Rodrigo Serrano. Ang visitation rights ni Mrs. Serrano ay sinuspinde hanggang sa susunod na hearing habang isinasagawa ang isang mas malalim na investigasyon. Sinuspinde. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Hindi niya pwedeng makita si Liana. Hindi niya pwedeng mayakap. Hindi niya pwedeng makausap. Ang panghuling desisyon ay ibibigay natin bukas, sabi ng judge na parang isang formalidad na lang. Ngunit base sa mga ebidensyang nakita natin ngayon, ang sitwasyon ay hindi maganda para kay Mrs. Serrano. Bumagsak ang martilyo ng judge. Isang tunog na bumasag sa natitirang pag-asa ni Celeste. Napatingin siya kay Rodrigo. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang maliit, halos hindi mahahalata, nangiti ng tagumpay sa labi nito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Liana. Ang social worker ay dahan-dahang ginagabayan ang bata palabas ng courtroom. Lumingon si Liana sa huling pagkakataon. Ang mga mata ay puno ng luha. Ang kamay ay nakaunat na para bang gustong abutin siya. Ngunit may pader na humaharang sa kanila. Isang pader na gawa sa kasinungalingan. Paglabas nila ng courtroom, bumagsak si Celeste sa isang bench sa pasilyo. Nawala na ang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang tahanan, ang kanyang pangalan. At ngayon, ang kanyang anak. Hinawakan ni Marisol ang kanyang balikat. Ngunit walang salita ang makakapag-alo sa kanya. Ito na yon, ang sandali ng all is lost. Ang gabi bago ang paghuhukom. At sa sandaling iyon, sa malamig na pasilyo ng korte, naramdaman ni Celeste na natalo na siya. Ang biyahe pa uwi mula sa korte ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Si Liana ay nakaupo sa likod. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa labas ng bintana, ngunit hindi niya nakikita ang mga gusaling dumaraan. Ang nakikita niya ay ang paulit-ulit na imahe ng mukha ng kanyang mommy. Basag, talunan, at puno ng sakit. Ang larawan ng kanyang mommy na napahawak sa upuan nang sabihin ng judge na hindi na sila pwedeng magkita ay nakaukit sa kanyang isipan na parang isang masamang panaginip. Si daddy naman sa harap ay hindi nagsasalita. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang panga ay matigas. Hindi ito ang daddy na nag-aalala. Ito ang daddy na nanalo. At para kay Liana, ang kaalamang yun ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Pagdating sa bahay, sinabi lang nito, "Umakyat ka na sa kwarto mo, Liana. Magpahinga ka na." Walang yakap, walang halik. Isang utos lang na kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng kotse. Sumunod si Liana. Pumasok siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Hindi siya nagbihis. Humiga lang siya sa kama, nakaharap sa pader at niyakap ang kanyang unan.
Narinig niya ang pagdating ng isa pang sasakyan sa labas. Alam na niya kung sino iyon. Si Tita Katrina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagkunwaring tulog. Isang kasanayan na natutunan niya sa mga nakalipas na linggo. Ang pagiging invisible, ang pagiging isang anino. Maya-maya, narinig niya ang tawanan mula sa sala. Isang masaya, malakas na tawanan. Tunog ng tagumpay. I can't believe it. Nakita mo ba ang mukha niya, Rod? Iyon ang boses ni Tita Katrina, matinis at puno ng kagalakan. Parang binagsakan ng langit at lupa. Priceless. Shhh! Baka marinig ka ng bata. Saway ni Daddy. Pero may halong tawa rin sa boses nito. Pero, oo, akala mo mananalo pa siya. Ang hindi niya alam, simula pa lang talo na siya. Isang brindis para sa atin, sabi ni Katrina. Narinig ni Liana ang tunog ng pagbubukas ng bote ng champagne, ang pagsasalin sa mga baso, at ang kanilang pag-cheers. Para sa Serrano Group, na malapit nang maging atin ng buo, at para sa pagbagsak ni Celestina Reyes, ang pangalan ni Mommy, ang buong pangalan niya. Ang paraan nila itong sabihin ay parang isang sumpa. Hindi niya alam kung ano ang tumama sa kanya. Sabi ni Daddy, ang boses ay puno ng pagmamataas at hinding-hindi niya malalaman na ang sarili niyang kapatid ang tumapos sa kanya. Kapatid. Ang salita ay tumama kay Liana na parang sampal. Isa na namang sikreto. Isang mas malaki at mas madilim na sikreto na nagpaliwanag sa lahat. Narinig niya ang sinabi ng judge kanina. Ang panghuling desisyon ay ibibigay natin bukas. Bukas, wala ng panahon. Lahat ng nakita niya sa korte, ang mga pekeng litrato, ang mga luhang buwayan ni Katrina, ang kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Mommy, ay nagsasabi sa kanya ng isang bagay. Walang maniniwala sa Mommy niya. Walang maniniwala sa isang batang tulad niya. Habang nagdiriwang sila sa baba, habang pinagtatawanan nila ang sakit ng kanyang Mommy, isang apoy ang nag-alab sa dibdib ni Liana. Hindi takot, kundi tapang. Isang tapang na ipinanganak mula sa pagmamahal. Dahan-dahan siyang bumangon, walang ingay. Gumapang siya sa sahig at sinilip ang ilalim ng kanyang kama. Nandoon ito, ang kanyang sandata. Kinuha niya ang tablet. Umupo siya sa sahig, sa sulok ng kanyang kwarto, kung saan hindi siya makikita mula sa pinto. Binuksan niya ang tablet, ang liwanag mula sa screen ay nag-iilaw sa kanyang determinado ngunit batang mukha. Mabilis niyang hinanap ang video gallery. Hinanap niya ang pinakaimportanteng video sa lahat. Pinindot niya ang play. Napanood niya ulit ang eksena sa sala. Si Daddy at si Tita Katrina magkayakap. Ang kanilang halik. Ang kanilang mga salita. I can't wait for all of this to be over, Rod. Malapit na. Isang malaking pasabog pa sa korte at tapos na ang laro ni Celestina. Ito na yon, ang patunay. Binuksan ni Liana ang email application sa tablet. Naalala niya ang email address na madalas banggitin ni Mommy kapag kausap nito ang best friend niya sa telepono. Si Tita Marisol, ang abogadong tumutulong sa kanila. Maingat niyang tinype ang mga letra. Ang kanyang maliliit na daliri ay nanginginig ng bahagya sa bawat pindot. mcruzlow@email.com. Tinitigan niya ito ng ilang ulit upang siguraduhing tama. Pagkatapos, pinindot niya ang attach file. Hinanap niya ang video at pinili ito. Isang maliit na progress bar ang lumitaw. Dahan-dahang napupuno. Habang naglo-load ang video, ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang tawanan mula sa baba ay tila mas lumalakas, isang paalala ng nagbabadyang panganib. Pagkatapos, ang subject line. Ano ang ilalagay niya? Kailangan itong makita agad ni Tita Marisol. Nag-isip siya. Ang mga salitang laging sinasabi sa kanya ni Mommy bago siya matulog. Ang mga salitang nagbibigay sa kanya ng lakas. Tinype niya. Para kay Mommy simple lang, pero alam niyang maiintindihan ni Tita Marisol.
Nakatitig siya ngayon sa send button, isang maliit na icon ng paper airplane. Ang pagpindot dito ay parang pagtalon sa isang mataas na lugar na hindi niya alam kung saan siya babagsak. Natatakot siya. Paano kung magalit si Daddy? Paano kung lalo lang siyang ilayo kay Mommy? Ngunit mas malakas ang imahe ng kanyang ina sa korte. Nag-iisa at walang pag-asa. Huminga ng malalim si Liana. Isinara niya ang kanyang mga mata at pinindot ang screen. Send. Isang maliit na salita ang lumitaw sa ilalim ng subject line. Nagawa na niya. Sakto namang narinig niya ang mga yabag paakyat sa hagdan. Mabilis. Dali-dali niyang isinara ang email app. Pinatay ang screen ng tablet at ibinalik ito sa ilalim ng kama. Kumari pa siya ng takbo pabalik sa pagkakahiga at nagtalukbong ng kumot. Ipinikit ng mariin ang kanyang mga mata. Ang mga yabag ay huminto sa tapat ng kanyang pinto. Ang puso ni Liana ay tila aakyat sa kanyang lalamunan. Narinig niya ang mahinang pag-ikot ng doorknob. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang sinag ng liwanag mula sa pasilyo ang pumasok sa madilim niyang kwarto. At kasama nito ang anino ng kanyang ama. Tumayo ito roon ng ilang sandali, nakatingin sa direksyon ng kanyang kama. Hindi kumikibo si Liana. Pinakiramdaman niya ang bawat paghinga. Pinipigilan ang sarili niyang hininga. Narinig ba niya? Napansin ba niya ang liwanag mula sa tablet kanina? Liana? Mahinang tawag ni Rodrigo. Hindi sumagot si Liana. Nanatili siyang parang bato sa ilalim ng kumot. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ama. Isang buntong hininga ng pagod o marahil ay kasiyahan. Pagkatapos, narinig niya ang dahan-dahang pagsara ng pinto. Muling bumalik ang dilim. Nagbilang si Liana hanggang 20 bago siya naglakas loob na gumalaw. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ligtas siya. Sa ngayon, hindi niya alam kung ano ang mangyayari bukas. Ang tanging alam niya ay nagawa na niya ang kanyang bahagi. Ang regalong ibinigay sa kanya ng kanyang ama para patahimikin siya ay ang mismong regalong gagamitin para iligtas ang kanyang ina. Ang natitira na lang ay magdasal na sana. Buksan ni Tita Marisol ang kanyang email bago magsimula ang paghuhukom. Ang pagpasok muli sa courtroom kinabukasan ay parang paglalakad patungo sa sarili kong bitayan. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat paghinga ay mababaw. Ang mundo ni Celeste ay nawalan na ng kulay. Ang lahat ay tila abo. Wala nang luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Tuyo na. Ang natira na lang ay isang malawak at malamig na kawalan. Umupo siya sa tabi ni Marisol na hinawakan ng kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Ang init ng palad ng kaibigan niya, ang tanging bagay na nagpaparamdam sa kanya na totoo pa rin siya, na hindi pa siya isang multo. Sa kabilang panig, naroon na naman sila. Si Rodrigo, suot ang kanyang maskara ng pagiging isang mabuting ama. Si Katrina, ang demonyong nagbabalat kayong anghel. Ang kanilang kumpiyansa ay halos nasasalamin. Isang insulto sa kanyang pagdurusa. All rise, anunsyo ng clerk. Pumasok ang judge at umupo. Ang katahimikan sa silid ay halos nakakabingi. Bawat puso ay tila tumigil sa pagtibok, naghihintay. Pagkatapos ng masusing pagsusuri sa mga testimonya at ebidensyang inilatag kahapon, nagsimula ang judge. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Ang korteng ito ay may pangunahing tungkulin na protektahan ang kapakanan ng bata. Si Liana Serrano. Napapikit si Celeste. Heto na. Ang mga testimonya ni Mrs. Sandoval na sinuportahan ng mga litratong nagpapakita ng posibleng kapabayaan at isang hindi estableng kapaligiran sa tahanan ay nagbibigay ng sapat na dahilan para sa korte na mag-alala. Patuloy ng judge. Sa interes ng hustisya at para sa kaligtasan ni Liana. Hindi na niya kayang makinig. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Tumingin siya kay Marisol na nakatingin ng diretso sa judge
Ang mukha ay blanko. Ngunit alam ni Celeste na sa loob ay talunan na rin nito. Tumingin siya sa likod, sa kanyang anak na si Liana na nakaupo sa tabi ng social worker. Ang mga mata ng kanyang anak ay nakapako sa kanya, puno ng takot at isang bagay pa. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Pag-asa? Dahil dito, ang desisyon ng korte ay, Your Honor! Isang malakas na boses ang pumunit sa katahimikan. Lahat ay napalingon. Nakatayo si Marisol. Ang kanyang kamay ay nakataas. Ang kanyang muka ay hindi na blanko. Ito ay nag-aalab. Attorney Cruz, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng judge. Ang boses ay may halong inis. Malapit na akong magbigay ng hatol. Paumanhin po, Your Honor, sabi ni Marisol. Ang boses ay matatag at malinaw. Ngunit meron po kaming isang huling ebidensya. Isang ebidensya na hindi matatawaran, na aming natanggap kagabi lamang. Isang ebidensya na magpapabago sa lahat. Objection! Sigaw ni Attorney De Villa biglang napatayo. This is highly irregular. Tapos na ang presentation of evidence. I will allow it, sabi ng judge. Ang kuryosidad ay nanaig sa kanyang inis. Pero sinisigurado ko sa iyo, Attorney Cruz, ito ay dapat napakahalaga. Mahalaga po ito, Your Honor, sagot ni Marisol. Lumapit si Marisol sa mesa ng clerk. Dala ang isang tablet. Naguguluhang napatingin si Celeste. Anong ginagawa ni Marisol? Saan galing ang tablet na yon? Your Honor, sabi ni Marisol habang ikinakabit ang tablet sa projection system ng courtroom. Ang ebidensyang ito ay isang video recording galing sa isang source na napakalapit sa kaso. Nakita ni Celeste ang pagkunot ng noo ni Rodrigo. Sumulyap ito kay Katrina na bahagyang umiling na para bang sinasabing wala siyang alam. Ang malaking screen sa harap ng courtroom na kanina lang ay nagpapakita ng mga pekeng litrato laban sa kanya ay biglang umilaw. Isang pamilyar na lugar ang lumitaw, ang sala ng kanilang bahay. Ang kuha ay bahagyang nanginginig na para bang galing sa isang nakatagong kamera. Pagkatapos, pumasok sa frame si Rodrigo at Katrina. Magkayakap. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong courtroom. Pagkatapos ay narinig ang tunog. Isang halik. Mahaba. Puno ng pagnanasa. Malinaw na malinaw. Ang mukha ni Rodrigo na kanina'y kampante ay biglang namutla. Ang mga mata ni Katrina ay nanlaki sa gulat. At nagsimula ang mga salita. I can't wait for all of this to be over, Rod. Sabi ng boses ni Katrina mula sa speaker. Gusto ko nang maging pamilya tayo. Tayo at si Liana. Malapit na, sagot ng boses ni Rodrigo. Isang malaking pasabog pa sa korte at tapos na ang laro ni Celestina. Napahawak si Celeste sa kanyang bibig. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ito ang katotohanan. Naka-record. Ngunit meron pa. Ang video ay nagpatuloy sa isa pang pag-uusap. Ang boses ni Rodrigo ulit. Hindi niya alam kung ano ang tumama sa kanya. At hinding-hindi niya malalaman na ang sarili niyang kapatid ang tumapos sa kanya. Katahimikan. Isang ganap at nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Bawat tao ay nakatingin sa screen. Pagkatapos ay kay Rodrigo at Katrina, na ngayon ay parang mga estatwang gawa sa yelo, ang kanilang mga mukha ay larawan ng purong takot at pagkagapi. Nang matapos ang video, ang screen ay naging itim. Dahan-dahang lumingon si Marisol sa judge, ang kanyang mukha ay kalmado. Your Honor, sabi niya, ang boses ay matatag. Ang ebidensya pong iyan ay galing mismo sa tablet na ibinigay ni Mr. Serrano sa kanyang anak na si Liana. Isang hiningang puno ng pagkaunawa ang kumawala sa mga labi ni Celeste. Liana, ang kanyang munting anak, ang kanyang matapang na anak. Ang mukha ng judge na kanina'y walang emosyon ay ngayon ay kulay pula sa galit. Tumingin siya kina Rodrigo at Katrina na para bang sila ang pinakamaruming bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Bailiffs,
Dumagundong ang boses ng judge sa buong silid. Dalawang unipormadong opisyal ang mabilis na lumapit sa kinauupuan ni na Rodrigo at Katrina. Rodrigo Serrano, Katrina Sandoval, sabi ng judge, ang bawat salita ay parang isang hampas ng martilyo. Inaaresto ko kayo para sa mga kasong perjury, conspiracy to defraud, at contempt of this court. Napatayo si Rodrigo. Your Honor, this is a misunderstanding. Illegal ang pag-record na yan. Manahimik ka. Sigaw ng judge. Ibinagsak niya ang kanyang martilyo sa mesa. Dalhin sila sa kulungan. Ang kaguluhan sa loob ng courtroom ay parang isang eksena mula sa pelikula. Ang mga flash ng kamera mula sa media na nag-aabang sa labas. Ang mga sigaw ni na Rodrigo at Katrina habang sila ay pinoposasan at inilalabas ng mga bailiff. Ang mga bulungan ng mga taong hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ngunit para kay Celeste, ang lahat ng ingay na yon ay tila nasa napakalayo. Ang tanging nakikita niya, ang tanging naririnig niya ay ang kanyang anak. Nang matapos ang lahat, pinayagan ng social worker si Liana na tumakbo palapit sa kanya. Sinalubong ni Celeste ang kanyang anak. Sa gitna ng pasilyo, lumuhod at niyakap ito ng sobrang higpit na para bang gusto niyang ihabi ang kanilang mga katawan para hindi na sila muling magkahiwalay pa. Mommy, hikbi ni Liana sa kanyang balikat. Shh! Nandito na si Mommy anak. Tapos na. Bulong ni Celeste habang ang mga luha na akala niya'y naubos na ay muling bumuhos ng walang tigil. Hindi na luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat, ng ginhawa, at ng walang katapusang pagmamahal para sa batang nagligtas sa kanya. Ang galing-galing mo, mahal ko, sabi ni Celeste, hinahaplos ang buhok ng anak. You're so brave, you're my hero. Umiling si Liana. Ginawa ko po yon para sa'yo, Mommy, kasi alam kong nagsasabi ka ng totoo. Ang simpleng mga salitang iyon, ang tiwalang iyon, ang naghilom sa lahat ng sugat na tinamo ni Celeste. Sa isang iglap, ang lahat ng sakit, kahihiyan, at pagdududa ay nawala. Napalitan ng dalisay na pag-ibig ng isang ina. Sa mga sumunod na araw, ang kwento nila ay naging laman ng balita. Business tycoon and mistress conspire against wife. Ang dating mga kaibigan na umiwas sa kanya ay biglang nagsitawagan, humihingi ng tawad. Ang mundo na tumalikod sa kanya ay muling bumukas. Ngunit hindi na yun mahalaga kay Celeste. Ang unang gabi nila, pabalik sa kanilang tahanan, ay tahimik. Ang bahay na dati naging simbolo ng kanyang pagkatalo ay ngayon ay muling naging isang kanlungan. Magkatabi silang natulog ni Liana sa malaking kama, magkayakap, na para bang binabawi ang lahat ng gabing sila'y pinaglayo. Isang hapon, habang nag-aayos si Celeste ng mga gamit sa opisina ng dating asawa, tinawag siya ni Marisol. May magandang balita ako, sabi nito sa telepono. Na-freeze na ang lahat ng assets ni Rodrigo at dahil napatunayang may criminal intent ang annulment petition niya, automatic na itong voided. Technically, kasal pa rin kayo, which makes it easier for us to file for legal separation on the grounds of adultery and conspiracy. Sa madaling salita, Celeste, lahat ng pinaghirapan ninyo ay mapupunta sa iyo at kay Liana. Parang nabunutan ng tinik si Celeste. Salamat, Sol. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Wala yon. Pero may isa pa, sabi ni Marisol. Naalala mo yung sulat ng papa mo? May nabanggit doon na trust fund. Pinahanap ko sa bangko. It seems your father set up a substantial fund under your name that Rodrigo managed to hide from you all these years. Aktibo pa rin ito at lumaki na ng husto. Natigilan si Celeste. Isa na namang sikreto. Ngunit sa pagkakataong ito, isang sikreto na puno ng pagmamahal. Ang kanyang ama, sa kabila ng mga pagkakamali nito, ay hindi siya pinabayaan. Kinagabihan, habang pinapanood niya si Liana na naglalaro sa hardin, muli niyang inisip ang lahat. Inisip niya si Katrina, ang kapatid
na hindi niya nakilala, na ngayon ay nakakulong at haharap sa sarili nitong parusa. May kaunting kirot sa kanyang puso, hindi galit, kundi isang uri ng panghihinayang. Panghihinayang sa isang relasyon na hindi kailanman nabigyan ng pagkakataon na sinira ng inggit at galit. Pinili niyang patawarin ang kanyang ama sa kanyang isipan. Ang mga pagkakamali ng nakaraan ay hindi na niya mababago. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas na haharapin nila ni Liana. Isang sobre ang dumating sa Koryo makalipas ang isang linggo. Galing sa city jail. Sulat kamay ni Rodrigo. Tinitigan ito ni Celeste ng matagal. May isang bahagi sa kanya na gustong malaman kung ano ang sasabihin nito. Hihingi ba ito ng tawad? Magpapaliwanag? Ngunit napagtanto niya na hindi na mahalaga. Ano man ang nakasulat doon, hindi na nito mababago ang katotohanan. Hindi na nito maibabalik ang mga luhang pumatak o buburahin ang sakit ng pagkakanulo. Ang pagbabasa nito ay parang pagbubukas muli ng isang sugat na nagsisimula ng maghilom. Lumabas siya sa hardin kung nasaan si Liana na masayang nagdidilig ng mga rosas. Dala ang sulat, lumapit siya sa isang maliit na paso na may tuyong dahon. Walang pag-aalinlangan, pinunit niya ang sobre sa gitna nang hindi man lang binubuksan. Pagkatapos ay pinunit niya ulit at ulit hanggang sa ang mga salita ng lalaking minsan niyang minahal ay naging maliliit na piraso na lamang ng papel sa kanyang palad. "Ano yan, Mommy?" tanong ni Liana, lumalapit sa kanya. "Basura, anak," sagot ni Celeste. Isang maliit ngunit totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Itinapon niya ang mga piraso ng papel sa basurahan. "Isang bagay na hindi na natin kailangan." Ngumiti si Liana at muling bumalik sa pagdidilig. Pinanood ni Celeste ang kanyang anak. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa buhok nito. Lumilikha ng isang gintong sinag. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang hardin, sa ilalim ng asul na langit, naramdaman ni Celeste ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang laban ay tapos na. Ang bagyo ay lumipas na. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi, ang araw ay muling sumisikat para sa kanila. 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin ay nagbago. Ang mga gabi ay hindi na puno ng takot. At ang mga umaga ay hindi na sinasalubong ng pangamba. Ang natira na lang ay isang payapang agos ng buhay, isang ritmo na dahan-dahang binubuo muli nina Celeste at Liana. Nakatayo si Celeste sa isang maliit na entablado sa harap ng isang mikropono. Sa kanyang likuran, isang simpleng tarpaulin na may nakasulat na The Elena Reyes Foundation, isang ilaw ng pag-asa para sa mga kababaihan. Nasa harap niya ang isang maliit na grupo ng mga tao, mga kaibigan, ilang miyembro ng media, at ang mga unang benepisyaryo ng kanyang pundasyon, mga inang single na nakikipaglaban para sa kanilang mga karapatan. Hindi ko po layunin na maging inspirasyon, panimula ni Celeste. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Nais ko lang pong ibahagi ang natutunan ko sa aking mga pinagdaanan na sa pinakamadilim na sandali, ang pinakamalakas nating sandata ay ang katotohanan at ang pinakamatibay nating kakampi ay ang pag-asang hindi namamatay. Tumingin siya sa audience at nakita niya si Marisol, nakangiti at bahagyang tumatango. Sa tabi nito ay si Liana, suot ang paborito nitong bestida, pumapalakpak ng tahimik. Ang pundasyong ito na ipinangalan ko sa aking yumaong ina, patuloy ni Celeste, ay isang maliit na paraan para suklian ang pangalawang pagkakataong ibinigay sa akin. Isang lugar kung saan ang mga babaeng nawalan ng boses ay muling makakapagsalita. Isang lugar kung saan ang mga inang natatakot ay makakahanap ng lakas. Dahil ang bawat isa sa atin ay may karapatang magsimula muli. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng mga palakpak.
Lumapit sa kanya ang mga babaeng tinutulungan ng foundation. Ang kanilang mga mata ay puno ng pasasalamat. Sa sandaling iyon, nahanap ni Celeste ang isang bagong layunin. Ang kanyang yaman na minsan ay naging dahilan ng kasakiman at pagkakanulo, ay ngayon ay naging instrumento ng pagbabago. Kinahapunan, bumalik sila ni Liana sa kanilang tahanan. Ang bahay ay hindi na isang mansyon na puno ng malalamig na alaala. Ito ay naging isang tahanan, puno ng init, ng amoy ng mga bulaklak mula sa hardin, at ng halakhak ni Liana. Nagpasya silang mag-garden, isang gawain na naging paborito nilang bonding. Habang nagtatanim sila ng mga bagong buto ng sunflower sa isang bakanting lupa, naglalaro sila ng putik at nagdidilig. Dahan-dahan lang anak, natatawang sabi ni Celeste habang pinupunasan ng putik sa pisngi ni Liana. Mami, tingnan mo po, parang baby plant. Tuwang-tuwang sabi ni Liana, itinuturo ang isang maliit na usbong. Umupo si Celeste sa damuhan, pinapanood ang kanyang anak. Ang sikat ng araw ay papalubog na, nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa buong paligid. Ang lahat ay perpekto, ang lahat ay payapa. Biglang huminto si Liana sa kanyang ginagawa at tumingin ng diretso sa kanya. Ang kanyang mga mata, na minsan ay naging salamin ng takot, ay ngayon ay puno ng ningning at kuryosidad. Mami, seryoso nitong tanong, masaya ka na po ba? Ang simpleng tanong na yon ay tumagos sa puso ni Celeste. Binalikan niya ang lahat, ang sakit, ang mga luha, ang laban. At pagkatapos ay tumingin siya sa batang nasa harapan niya, ang kanyang bayani, ang kanyang buhay. Ngumiti si Celeste, isang ngiting totoo, walang halong pait, at puno ng dalisay na pagmamahal. Inabot niya ang kamay ng kanyang anak at hinawakan ito ng mahigpit. Oo anak, sagot niya. Ang boses ay puno ng katiyakan. Hanggat kasama kita, palagi akong masaya. Niyakap siya ni Liana at sa gitna ng kanilang hardin, sa paglubog ng araw, nahanap ni Celestina Reyes ang kanyang tunay na bagong simula, hindi sa yaman o sa paghihiganti, kundi sa simpleng yakap ng kanyang anak. Sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na ang pinakamatibay na sandata laban sa kasinungalingan ay ang katotohanan, lalo na kapag ito'y pinangangalagaan ng pagmamahal ng isang ina at tapang ng isang anak. Ang pagtataksil ni na Rodrigo at Katrina, na binalak sa mismong araw ng anibersaryo ng pamilya, ay akala nilang tuluyang sisira kay Celestina. Ngunit hindi nila inakalang ang munting si Liana, sa kanyang inosenteng pagmamasid at wagas na pagmamahal sa ina, ang magiging susi ng hustisya. Ang ebidensyang lihim niyang naitala ay nagpabagsak sa huwad na kwento at nagpatunay na walang masamang balak ang kayang magtago magpakailanman. Ang mga gumawa ng kasamaan ay naharap sa parusa at ang isang inang ipinaglaban ang dangal ng kanyang pamilya ay nabigyan ng kapayapaan at bagong simula. Ngunit bago tayo tuluyang magtapos, hayaan ninyo akong magtanong. Kung ikaw si Celestina, saan ka kukuha ng lakas para magpatuloy? At kung ikaw ay magulang, hanggang saan ka handang lumaban para sa anak mo? Higit sa lahat, kumusta ka ngayon? Sana'y ligtas at mayakap mo ang mga mahal mo. Salamat sa pananatili hanggang dulo. Narito lang ako, handang makinig sa inyong mga saloobin.